Ako si Raul Daniel Manuel, 4th year BS Applied Math student ng UP Visayas. My vision for the University of the Philippines is that it must maintain its public character and orientation. That is, it must always be accessible and affordable, and the education that it offers must always be open to all Filipinos, regardless of social classes. And for example, we really see that there are lots of attacks to the public character of UP, given that other sectors like students, the manindas, the drivers inside it, and the informal settlers are not given due importance with regards to decision making. And this really tramples upon the character of UP that is open to all. So as a sole representative, it is not only enough for the student region to voice out what must be said by the students. The student region must also take part in voicing out those sectors that are not represented inside the BOR, and that includes all other sectors like, as I said, the manindas, drivers, and all other sectors who are oppressed and whose voices are not heard inside the board. So, sa first year ng implementation ng academic calendar shift, masasabi natin na hindi siya effective sa pag-ensure ng quality education sa loob ng UP. Sabi nga nila, hindi pa daw enough ang isang taon para ma-assess yung implementation at yung effects ng academic calendar shift sa universidad at sa mga estudyante. Pero makikita naman natin na marami na itong masasamang epektong naidulot. For example, makikita natin na hindi ito akma sa kung ano man yung konkretong kondisyon sa loob ng Pilipinas. Hindi ito angkop sa kung ano man yung klima at kung ano man yung weather cycles natin dito sa loob ng bansa. For example nga, maraming cases ng mga students na nare-report na heat stroke, at marami din mga students, for example, from rural areas na hindi na nakakapasok sa UP sapagkat yung August sana na kung saan walang income yung mga people from rural areas, doon pa nasa-start yung ating school year. At syempre, wala silang pantustos para sa kanilang tuition. At makikita natin ang academic calendar shift ay hindi isang solusyon para ma-ensure ang quality education sapagkat kung nais natin ang isang quality education sa loob ng UP, hindi sagot yung pag-change lamang ng calendar, pagkat yung quality ay nakatuon din at nakabase din sa sapat na budget na kukuha ng UP mula sa gobyerno. So hindi natin maaasahan ang Scholar ng Bayan Act sa pag-ensure ng accessible education sa loob ng UP, sapagkat makikita natin na yung free tuition na i-allow ng UP para sa mga graduates, sa mga top 10 graduates ng public high schools, for the first year in college lamang. So makikita natin na after that, they will still have to undergo yung malalang proseso ng socialized tuition system kung saan kailangan nilang makipag-kompetensya sa ibang mga estudyante para sa tuition discounts. At makikita natin na may tatlo kasing barriers to access in UP education. Kasama na dyan syempre yung STS, tsaka yung UCAT, at tsaka yung mahal din na living cost sa loob ng UP. So, kung hindi masusupport yung tatlong factors na yun, malamang mga estudyante na nakakapasok mula sa public high schools, magta-transfer din o hindi na lang din papasok sa UP. Sapagkat mahal din yung mga nagiging yung cost of living sa loob ng UP. At saka sa Scholar ng Bayan Act, hindi naman subsidized yung mga daily expenses ng mga naisa na maging scholar ng bayan. So kung nais natin na tunay na maging accessible in UP education, kalakip din sana dyan at the maximum, ma-junk natin yung socialized tuition system, which is in the first place yung major hindrance sa access sa edukasyon sa UP na isa namang karapatan ng bawat mamamayan at kabataan. So kung pipili ako ng isang nominado sa aking mga kalaban na maging student regent, pipiliin ko si Nico Pangalangan sapagkat may experience na siya sa council at bilang national spokesperson din ng Youth for Accountability and Truth Now or Youth Act Now, may karanasan na siya, sapat na yung karanasan niya na bitbitin yung boses ng iba't ibang sektor, lalong-lalo na ng mga kabataan at ng mga estudyante.